Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, ano ang estilo ng banghay? Ikatlo, alamin natin ang iba't ibang estilo ng banghay. Narito na ang talasalitaan sa aralin nating ito. Unang bilang, banghay, maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ikalawa, tauhan, mga karakter o persona sa isang akda. Ikatlo, tagpuan, lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. Ikaapat, tunggalian, paglalaban o pagsasalungatan ng mga puwersa sa kwento. Ikalima, kasukdulan, pinakamataas na bahagi ng aksyon sa kwento. Ika-anim, wakas, huling bahagi o pagtatapos ng kwento. Ikapito, pahiwatig, di tuwirang pagbibigay ng impormasyon o clue lamang. Ikawalo, simbolismo, paggamit ng bagay o imahe bilang representasyon. Ikasyam, pananabik, pagkasabik. Ikasampo, tagpo, partikular na pangyayari sa loob ng dula o akda. Ikalabing-isa, tema, pangunahing mensahe o paksa ng isang akda. Ikalabindalawa, pagsasalaysay, paraan ng pagkukwento o paglalahad ng pangyayari. Ikalabintatlo, konklusyon, buod o huling pasya batay sa kaganapan. Sa ikalawang bahagi ng ating aralin, ano nga ba ang estilo ng banghay na tinatawag? Ang banghay ay ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda tulad ng maikling kwento, nobela, dula, epiko o pelikula. Ito ang gulugod ng naratibo, ang nagbibigay ng lohikal na daloy at nag-uugnay sa simula, gitna at wakas ng kwento. Ang estilo ng banghay ay tumutukoy sa pamamaraan o teknik ng manunulat kung paano niya isinasaayos ang mga pangyayari. Hindi lamang ito simpleng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, kundi kung paano ito ipinapakita, binubuo at inilalahad upang lumikha ng suspense, emosyon at epekto sa mambabasa. Narito naman ang mga pangunahing estilo ng banghay. Unang bilang, linear o chronological na banghay, pinakapayak at pinakakaraniwang estilo. Ang mga pangyayari sa uring ito ay sunod-sunod ayon sa panahon o chronological order. Nagsisimula sa simula, tunggalian, kasukdulan, wakas. Ito ay may malinaw, diretso at madaling sundan. Ginagamit ito sa mga kwentong ang focus ay pag-unlad ng karakter o natural na progresyon ng pangyayari at mga akdang pampanitikan para sa kabataan dahil madaling intindihin. Halimbawa, isang batang nawawala ang aso. Hinanap niya sa iba't ibang lugar. Nakita niyang sugatan. Dinala niya sa vet. Masayang nagbalik sa bahay. Kung inyong papansinin ang halimbawa, naaayon at nagkakasunod-sunod ang pangyayari mula sa simula hanggang sa wakas. Ikalawang uri ng estilo ng banghay ay pabalik o flashback o non-linear backward plot. Ang kwento ay nagsisimula sa kasalukuyan o kalagitnaan ng pangyayari at bumabalik sa nakaraan upang ipaliwanag ang dahilan ng sitwasyon. Katangian nitong hindi sunod-sunod, may pagtalon sa oras. Ginagamit ito upang ipaliwanag ang pinanggalingan ng tunggalian o makadagdag ng misteryo. Makikita ito sa drama, mystery, psychological fiction at romance. Mahalaga ang nakaraan sa uring ito ng banghay upang maunawaan ang tauhan sa kasalukuyan. Halimbawa, nagsimula ang kwento sa isang lalaking umiiyak sa burol. Biglang may flashback kung paano nagsimula ang alitan nila ng kapatid. Ikatlong estilo ng banghay ay paabante o flash forward. Non-linear forward plot. May mga eksenang nagpapakita ng hinaharap. Katangian nitong magpahiwatig
o magbanta ng mga mangyayari. Ginagamit ito sa mga sci-fi, dystopian, mystery, o drama na may prophetic o foreshadowing elements. Halimbawa, isang batang lalaki ang naglalaro sa ulan. Ngunit biglang lumitaw ang eksenang siya ay may dalang tropeyo. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi pa natin alam kung paano siya makakarating doon. Ika-4, episodic na banghay. Hati sa magkakahiwalay na pangyayari o kabanata. Ngunit magkakaugnay ang tema o tauhan. Ang bawat episode ay may sariling mini-story. Hindi kailangang sunod-sunod. Pwedeng lundagin ang oras at lugar. Ginagamit ito sa nobela, TV series, memoir, at mga kwentong magkakadugtong. Halimbawa, bawat kabanata ay nagkukwento ng isang karanasan ng pangunahing tauhan mula pagkabata hanggang pagtanda. Ika-5, circular o balik sa simula na banghay. Nagtatapos ang kwento sa mismong lugar o sitwasyon kung saan ito nagsimula. Makikita sa banghay na ito ay may full circle effect. Nagtataglay ito ng malalim na simbolismo. Nagsisimula at nagtatapos sa parehong eksena. Ngunit may pagbabagong nagaganap sa tauhan. Ang ganitong uri ng banghay ay ginagamit sa mga kwentong may aral, transformation arc. Halimbawa, nagsimula ang kwento sa isang guro na bumalik sa lumang paaralan. Sa huli, matapos ang mga pangyayari, bumalik siya sa parehong gate, ngunit ngayon ay may bagong pananaw. Ang ika-6 na estilo ay parallel na banghay. 2 o higit pang magkahiwalay na kwento ang isinasalaysay, ngunit nagtatagpo sa dulo. Makikita sa uri ng banghay na ito na may sariling timeline ang bawat linya ng kwento. Magkakaugnay ang tema, tauhan o isang malaking pangyayari at mas komplikado kaysa linear. Ang ganitong uri ay ginagamit sa mystery, drama at pelikulang ensemble cast at kapag nais ipakita na maraming buhay ang nagtatagpo sa iisang pangyayari. Halimbawa, isinalaysay ang buhay ng 3 magkakaibigang karakter, isang pulis, guro at estudyante na kalaunan ay magkakasama sa iisang trahedya. Ika-7, in medias res, pagsisimula sa gitna. Ang kwento ay nagsisimula sa gitna ng aksyon, hindi sa simula. Ang uring ito ay may kagyat na tensyon. Binabalikan ang simula gamit ang flashback at nagpapabilis ng ritmo ng kwento. Ito ay ginagamit lamang sa epiko, aksyon, drama at thriller. Halimbawa, nagsimula ang kwento habang may habulan. Kalaunan, malalaman kung bakit nagaganap ang eksena. Bukod sa tinukoy nating estilo ng banghay, narito pa ang pangunahing estilo ng banghay. Unang bilang, foreshadowing, pahiwatig ng mangyayari upang lumikha ng suspense. Ika-2, plot twist, bigla ang pagbabago ng direksyon ng kwento. Ika-3, cliffhanger, bitin na wakas para umangat ang interes ng mambabasa. At ika-4, frame story, kwento sa loob ng isa pang kwento or story within a story. Ang estilo ng banghay ay ang paraan ng pag-aayos at paglalatag ng pangyayari sa isang akda. Ito ang nagbibigay buhay sa kwento at tumutulong upang maiparating ng manunulat ang emosyon, mensahe at epekto na nais niyang ipadama sa mambabasa o manunood. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.